Hindi na ito ulan, hagupit na ng langit. Bawat patak na bumabagsak mula sa itim na kalangitan ay parang mga batong humahampas sa yero ng mga bahay sa eskinita. Ang hangin, umuugong na parang may sariling pighati. Isinisigaw ang isang lihim na tanging ang gabi lang ang nakakaalam. Para kay Julian, ang bawat hakbang sa putikang daan pauwi ay isang pakikipagbuno. Ang daladala niyang basket na may natitirang sampagwita ay basang-basa na. Ang bango nito'y nilulunod ng amoy ng basang lupa. Pagliko niya sa isang madilim na kanto sa tabi ng malaking puno ng balete na kinatatakutan ng mga bata sa kanilang barangay. May isang anino siyang napansin. Isang aninong hindi dapat nandoon. Nakatayo lang ito noong una. Tapos, dahan-dahang bumagsak. "Hoy, ayos ka lang?" sigaw ni Julian. Pero ang boses niya ay kinain ng lakas ng ulan. Lumapit siya, pinipilit aninagin ang anyo sa dilim. Isang lalaki, nakasandal sa puno, hirap na hirap huminga. At ang amoy, hindi na lang basang lupa, may kasama itong amoy ng kalawang, amoy ng dugo. Nang makalapit si Julian, nakita niya ang malaking sugat sa tagiliran ng lalaki. Bawat paghinga nito'y may kasamang mahinang kalampag na parang may sirang makina sa loob ng kanyang dibdib. Itinaas ng lalaki ang isang nanginginig na kamay. Tulong. Sandali, tatawag ako ng tulong. Wala ng oras. Humawak ang lalaki sa braso ni Julian. Ang pagkakahawak nito'y mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Malamig. Napakalamig. Ang anak ko, sa likod ng lalaki, sa mga ugat ng balete na parang mga ahas na gumagapang, may isa pang anyo. Isang maliit na bata, isang babae, na nakatingin lang sa kawalan. Basang-basa rin, pero hindi man lang nanginginig. Tulala. "Ay, pangako mo sa akin," sabi ng lalaki, ang mga mata'y nagmamakaawa. "Protektahan mo siya, pakiusap." Kinuha ng lalaki ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Isang lumang harmonika. Inilagay niya ito sa palad ni Julian para maalala niya ako. Hindi alam ni Julian ang gagawin. Ang utak niya ay nabablangko sa takot at pagkalito. Pero sa harap ng isang taong nag-aagaw buhay, isa lang ang salitang lumabas sa bibig niya. "Oo, pinapangako ko." Isang mahinang ngiti ang gumuhit sa labi ng lalaki. At pagkatapos, sa isang huling marahas na paghinga, bumagsak ang kanyang ulo. Wala na. Naiwan si Julian, nakatayo sa gitna ng ulan. Hawak ang isang malamig na harmonika, sa tabi ng isang bangkay at isang batang hindi kumikibo. Dahan-dahan siyang lumapit sa bata. Mga 6 o 7 taong gulang siguro ito. Ang mga matay malalaki at madilim, pero walang emosyon. Kinuha ni Julian ang sarili niyang basang panyo at marahang pinunasan ang mukha ng bata. "Halika na," bulong niya. "Uwi muna tayo sa amin. Ang paglalakbay sa eskinita pabalik ay mas mabigat." Bawat anino'y tila gumagalaw. Ang ugong ng hangin parang may bumubulong na. Pagdating nila sa kanilang maliit na bahay, ang kanyang lola Crisanta ay naghahanda ng hapunan. Napalingon ito nang bumukas ang pinto. Unang nakita ng matanda ang basang-basa niyang apo. Tapos ang batang nasa likod nito. Biglang nabitawan ni Lola Crisanta ang sandok. Ang tunog ng pagbagsak nito sa semento ay umaling-aw-ngaw sa buong kusina. Hindi takot ang nakita ni Julian sa mata ng kanyang lola.
Hindi rin awa. Isang bagay na mas malalim, pagkilala. Sino? Sino ang batang iyan, Apo? Tanong ng matanda. Pero ang mga mata nito'y nakatitig sa bata. Hindi kay Julian. Lola, nakita ko po sila sa... Pumasok kayo, putol ng matanda sa kanya. Ang boses ay biglang naging seryoso. Dalian nyo. Habang pumapasok sila, mabilis na kumilos si Lola Crisanta. Kumuha ito ng isang maliit na platito ng asin mula sa may altar at nagbudbod ng isang manipis na linya sa may pintuan. May mga salitang ibinubulong ito na hindi maintindihan ni Julian. Isang orasyon. Ang gabi ay lumalim sa isang nakabibinging katahimikan. Kumain sila ng walang nagsasalita. Si Amara. Ang pangalan ng bata ayon sa isang maliit na kwintas sa leeg nito ay hindi kumibo, hindi kumain. Nakaupo lang. Nakatingin sa kawalan. Nakahiga na si Julian sa kanyang banig pero gising na gising ang kanyang diwa. Iniisip niya ang lalaki, ang pangako, ang batang si Amara. Ang kakaibang reaksyon ni Lola at ang harmonika na nakapatong ngayon sa maliit na mesa sa tabi niya. Sa loob ng basang-basang jacket, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sinusubukang itaboy ang lahat at sa kalagitnaan ng gabi, sa oras kung kailan pinakamabigat ang tulog at pinakamalakas ang mga bulong ng hangin, may isang tunog. Isang tunog mula sa jacket niya. Isang nota, mahina at sintunado. Kinabukasan, sinubukan ng sikat ng araw na burahin ang mga alaala ng madilim na gabi. Pero sa loob ng bahay nila Julian, mas mabigat pa rin ang katahimikan kaysa sa ingay ng bagyong nagdaan. Sinubukan ni Julian na kausapin ang batang si Amara. Inalok niya ito ng mainit na pandesal at gatas. Nginitian niya ito. Pero ang bata ay nanatiling walang kibo. Ang mga matay nakatitig sa sahig na kahoy na para bang may isang mundong tanging siya lang ang nakakakita. Ang kanyang katahimikan ay hindi katahimikan ng isang mahiyain na bata. Ito ay katahimikan ng isang sisidlang bakal na kinulong ang lahat ng sigaw sa loob. Si Lola Crisanta naman ay hindi mapakali. Maaga pa lang ay nagwalis na ito sa buong bahay, nagpunas ng mga bintana at nagsindi ng insenso sa maliit na altar. Habang naghahanda siya ng mainit na lugaw para sa kanilang lahat, napansin ni Julian ang panginginig ng kamay ng kanyang lola habang naglalagay ito ng dinikdik na bawang. Napakaraming bawang. Hindi ito pampalasa. Ito ay panangga. Bandang tanghali, may kumatok sa kanilang pinto. Si Mang Cardo, ang matandang barangay tanod na may malaking tiyan at malakas na boses. Crisanta Julian, bati nito habang pinapaipayan ang sarili ng sombrero. May narinig ba kayo kagabi? May natagpo ang bangkay dyan sa may puno ng balete. Taga-ibang lugar daw. Napatingin si Julian sa kanyang lola. Ang mukha ni Lola Crisanta ay kalmado, pero ang mga mata nito'y nagsusumamo kay Julian na manahimik. Wala naman, Mang Cardo. Sagot ng matanda, ang boses ay matatag. Napakalakas ng ulan kagabi. Halos mabingi na nga kami. Kawawa naman pala ang taong iyon. Umalis si Mang Cardo matapos ang ilang tanong, kontento na sa sagot ng maglola. Pero pagkasara pa lang ng pinto, napahawak si Lola Crisanta sa dibdib, habol ang kanyang paghinga. Ang bigat sa loob ng bahay ay lalo pang tumindi. At dumating na naman ang gabi, mas mabilis, mas madilim. Nagsimula ito sa isang amoy. Isang amoy na pamilyar pero hindi dapat nandoon.
Amoy ng bulaklak ng kalachuchi. Matamis pero may pahiwatig ng pagkabulok. Walang puno ng kalachuchi sa kanilang lugar. Pagkatapos, ang mga tunog, mga kaluskos, mahihinang kaluskos mula sa kanilang bubong na yero. Hindi tunog ng pusa o daga. Iba ito, parang may kumakaladkad ng mahahabang kuko. Dahan-dahan. Paulit-ulit. Pinilit ni Julian na huwag pansinin. Baka guni-guni lang, baka dala lang ng pagod at takot. Tumayo siya para uminom ng tubig at napadaan siya sa may pintuan. Sinilip niya ang linyang ginawa ng kanyang lola. Ang asin. Ang linya ng asin ay naroon pa rin pero may mali. Sa isang bahagi, ito'y natutunaw, parang tinapunan ng asido. Umuusok ng bahagya sa sahig na semento. Nag-iiwan ng isang itim na marka. Nanlamig ang buong katawan ni Julian. Ang kanilang proteksyon, ang kanilang munting panangga ay nasisira. Nanginginig ang mga kamay. Dahan-dahan siyang sumilip sa siwang ng kanilang bintanang gawa sa kapis. Madilim sa labas. Tahimik ang buong eskinita. Pero may gumalaw. Sa ilalim ng ilaw ng poste sa kabilang kanto, may aninong dumaan. Isa. Sinundan pa ng isa. At isa pa. Tatlo. Hindi anino ng mga naglalakad na lasing o ng mga nagpapatrolyang tanod. Ang mga anino ay masyadong mahahaba, payat. Ang mga braso'y tila abot hanggang tuhod. At ang isa sa kanila, ang huling anino. Hindi ito naglalakad pasulong, pabaliktad. Gumagalaw ito ng pabaliktad. Pero ang bilis ay pareho sa dalawang kasama niya. Isang kilos na imposible. Isang kilos na hindi para sa tao. Biglang humila si Julian palayo sa bintana. Ang likod ay dumikit sa malamig na pader. Ang paghinga niya ay pigil. Narinig niya ang pagtibok ng sarili niyang puso. Kumakarera. Gustong kumawala sa kanyang dibdib. Napatingin siya sa kanyang lola. Nakapikit si Lola Crisanta. Mahigpit ang hawak sa rosaryo. Ang mga labi bumubulong ng dasal na walang tunog. Sa tabi nito, si Amara. Nakaupo pa rin. Hindi man lang kumurap. Na para bang ang mga aninong nasa labas ay matagal na niyang inaasahan. Ilang gabi nang hindi makatulog ng diretso si Julian. Ang bawat tulog ay isang mababaw na paglubog lang sa isang dagat ng pagkabalisa, kung saan ang bawat kaluskos sa labas, ang bawat anino sa ilalim ng pinto, ay nangangako ng panganib. Ang hangin mismo ay parang may dalang babala. Hindi na niya kaya. Sa ikapitong gabi mula nang dumating si Amara, habang ang bata ay tahimik na naglalaro ng mga bato sa isang sulok at ang kanyang lola ay nag-aayos ng mga dahon ng bayabas. Tinipon ni Julian ang lahat ng kanyang lakas ng loob. "Lola," nagsimula siya. Ang boses ay nanginginig ng bahagya. "Kailangan ko na pong malaman. Ano ba talaga ang nangyayari? Sino ang mga nasa labas? At bakit? Bakit parang hinihintay lang nila tayo?" Huminto si Lola Crisanta sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan siyang umupo sa isang silyang yantok. Ang mukha ay biglang tumanda ng 10 taon. Ang mga mata niya ay puno ng pagod at isang takot na matagal na niyang itinatago. Dahil naghihintay nga sila, sagot ng matanda. Ang boses ay mahina na parang isang bulong. Hindi sila pwedeng basta-basta pumasok. Hindi nila pwedeng kunin ang bata nang walang pahintulot ng mga batas nila. Batas? Anong batas la? Huminga ng malalim si Lola Crisanta. May hinihintay sila, apo.
Ang ika-40 gabi mula nang mamatay ang ama ng bata. Sa gabing iyon, ang kaluluwa ay nasa pagitan pa ng ating mundo at ng kabilang buhay. Ito ang pinakamahina nitong sandali. Sa gabing iyon, isasagawa nila ang isang ritual at si Amara ang kailangan nila para makumpleto ito. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Julian. 40 araw, isang deadline, isang orasan na walang humpay ang pagtakbo patungo sa kanilang katapusan. Sino sila, Lola? Pangalanan niyo. Isang angkan, sagot ng matanda. Takot ang gumuhit sa kanyang mga labi habang binibigkas ang pangalan. Ang angkan ni Alvaro. Desperasyon, iyon ang naramdaman ni Julian. Isang desperasyong nag-alis sa lahat ng kanyang pagod. Kailangan nilang gumawa ng paraan. Kailangan nila ng tulong. Ng armas, kahit ano. Ang isip niya ay lumipad sa mga gamit ng kanyang ina na nakatago sa isang maliit na aparador sa kanilang silid. Ang kanyang ina. Laging may alam tungkol sa mga ganitong bagay. Mahilig itong magkwento tungkol sa mga engkanto at mga anito. Baka mayroon itong itinago. Isang agimat, isang lumang libro ng mga orasyon, kahit ano. Nagpaalam siya sa kanyang lola at pumasok sa kanilang kwarto. Binuksan niya ang aparador. Amoy ng nakaraan. Amoy ng naphthalene balls at mga damit na matagal nang hindi nagagalaw. Sa ilalim ng mga luma niyang damit at mga gamit sa eskwela, sa pinakasulok, may isang bagay na nakabalot sa isang lumang kumot. Habang hinuhukay niya ang mga gamit, biglang namatay sindi ang ilaw. Isang beses, 2, 3. Pagkatapos, bumalik ito sa normal. Ngunit kasabay noon, naramdaman niya ito. Isang malamig na hanging dumaplis sa kanyang batok kahit nasarado ang lahat ng bintana. Hindi niya ito pinansin. Nagpatuloy siya hanggang sa mahawakan niya ang isang bagay na matigas at mabigat. Inalis niya ang kumot. Isang maliit na baul. Gawa sa maitim at makinis na kahoy. Kamagong, may mga ukit ito sa gilid na hindi niya maintindihan at isang kandadong tanso na kinain na ng kalawang. Pamilyar ito sa kanya, pero hindi niya matandaan kung saan niya nakita. Binuhat niya ito palabas ng aparador. Mabigat. Pinilit niyang buksan ang kandado gamit ang isang lumang kutsilyo. Matapos ang ilang subok, bumigay ito. Click. Huminga ng malalim si Julian. Kasabay ng pag-angat niya sa takip, may sumingaw na amoy. Hindi amoy ng alikabok o ng lumang kahoy. Amoy ng sampagwita. Ang amoy ni inay. Napapikit siya sandali. Isang matinding pangungulila ang biglang kumurot sa kanyang puso. Pagdilat niya, sinilip niya ang laman ng baul. Ang una niyang nakita ay hindi damit o mga alaala. Isang piraso ng papel na nakapatong sa ibabaw ng lahat. Luma na at naninilaw. Isang drawing, isang nilalang. May malalapad na pakpak na parang sa paniki. Nakabuka na parang isang madilim na anghel. Mahahabang kuko na tila mga patalim. At mga matang mapupula, nagniningas sa galit. Isang halimaw mula sa pinakamasamang panaginip. Pero ang mukha, nanigas si Julian. Ang paghinga niya ay nahinto sa kanyang lalamunan. Kilalang-kilala niya ang mukhang iyon. Ang mukha sa drawing ay ang sarili niyang mukha. Nakatitig lang si Julian sa drawing. Ang papel ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Imposible. Isang masamang biro. Baka ibang tao lang nakamukha niya. Pero habang tinititigan niya ang mga linya, ang hugis ng panga,
Ang kurba ng mga kilay, alam niya. Alam niyang sa kanya ang mukhang iyon. Sa ilalim ng drawing, may isa pang bagay. Isang maliit na kwaderno na balot sa tuyong balat ng hayop. Ang mga pahina'y naninilaw at marupok na sa katagalan. Isang diary. Nanginginig niyang kinuha ito. Sa unang pahina, ang sulat kamay ng kanyang ina, pamilyar, malinis, at puno ng pagmamahal. Mga ordinaryong bagay ang nakasulat noong una. Tungkol sa panahon, sa presyo ng mga bilihin, sa mga kwento ng barangay. Pero habang nililipat ni Julian ang mga pahina, nag-iiba ang tono. Nagiging mas madilim, mas sikreto. Nagsimula siyang magbasa tungkol sa mga alamat, sa mga aswang, pero ang mga isinulat ng kanyang ina ay iba sa mga kwentong naririnig niya sa mga matatanda. Mas detalyado, mas personal, at doon niya unang nabasa ang pangalan, Agaras. Hindi sila tulad ng karaniwang aswang, basa ni Julian sa isip niya. Ang dugo ng mga agaras ay mas matapang, mas sinauna. Hindi sila tinatablan ng ordinaryong bawang o asin. Ang mga orasyon ay kailangang bigkasin ng may tamang diin sa tamang oras. Kung hindi, mas lalo lang silang lumalakas. Habang nagpapatuloy siya sa pagbabasa, isang kakaibang bagay ang nagsimulang mangyari. Sa bawat salita na binabasa niya sa kanyang isip, may isang boses na tila sumasabay, isang boses na pamilyar. Ang kanilang anyo ay hindi lang sa mga hayop. Bumubulong ang boses sa kanyang isip, boses ng kanyang ina. Kaya nilang maging anino, kaya nilang maging hangin, kaya nilang pumasok sa iyong panaginip, pero may mali. May dagdag na boses. Isang boses na garalgal na parang galing sa isang tuyong lalamunan na nakikihalo sa alaala ng boses ng kanyang ina. Nanlamig ang batok ni Julian. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Hindi na niya mapigilan. Ang bawat pahina ay isang pagbagsak sa katinuan. Mga drawing ng mga halaman na hindi niya kilala. Mga salitang Latin at lumang Tagalog na parang mga sumpa. Mga kwento ng mga laban sa dilim, ng mga kasunduan sa mga nilalang na hindi dapat kausapin. Hanggang sa umabot siya sa isang pahina kung saan may nakasingit na isang tuyong bulaklak. Sampagwita. Ang paborito nilang dalawa. Sa ilalim nito, ang petsa ay isang araw bago siya ipinanganak. At ang huling entry, ang sulat kamay ng kanyang ina, ay magulo na. Nanginginig. Na para bang isinulat ito sa gitna ng matinding takot o sakit. Dumating na ang oras. Naririnig ko na ang kanilang pagtawag. Ang uhaw. Hindi ko na kayang labanan, pero hindi ako papayag. Ang anak ko, hindi niya mararanasan ang sumpang ito. Hindi niya mamanahin ang dilim na ito. Nagpatuloy ito. May isang paraan, isang ritual ng pagtatakwil, isang mapanganib na landas. Ngunit ito lang ang pag-asa ko para sa kanya. Pinili kong takasan ang dugo para sa anak ko. Pinili kong maging tao. Binitawan ni Julian ang diary na para siyang napaso. Bumagsak ito sa sahig. Ang mga pahina'y kumalat na parang mga pakpak ng isang patay na ibon. Pagkaduwal. Iyon ang una niyang naramdaman. Isang matinding pagkaduwal na umakyat mula sa kanyang sikmura. Hindi totoo. Gawa-gawa lang ito. Isang kwento,
Isang masamang panaginip. Tumayo siya, nahihilo. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makita ang sarili niya. Patakbo siyang pumunta sa maliit na salamin na nakasabit sa kanilang dingding. Tumingin siya. Ang mukha niya. Gulo-gulo ang buhok. Namumutla, pawisan, at puno ng takot. Siya pa rin. Isang ordinaryong tao. Isang anak, isang apo. Ngunit sa isang kisap mata. Sa isang saglit na mas mabilis pa sa pagtibok ng puso, sa kanyang refleksyon, may nag-iba. Ang kanyang mga mata, hindi na niya nakita ang puti ng mga ito. Sa isang iglap, naging itim, puro itim, malamig, at walang kaluluwa. Isang mabilis na kurap lang, at pagdilat niya, bumalik na ulit sa normal ang kanyang refleksyon. Siya na ulit. Nanginginig. Takot na takot. Pero nakita niya. At alam niyang hindi iyon guni-guni. Isang linggo. Isang linggo na ang nakalipas mula nang buksan ni Julian ang baul. Isang linggong binabantayan niya ang sarili sa salamin. Naghihintay na mag-iba ang kanyang mga mata. Isang linggong pinapakiramdaman niya ang pintig ng sarili niyang dugo. Na para bang may isang dayuhang nakikipamuhay sa loob ng kanyang mga ugat. Itinago niya ang diary. Sinubukan niyang kalimutan ang kanyang nabasa, ang kanyang nakita. Sinubukan niyang maging normal. Pero ang kaalaman, kapag nalaman na, ay isang lason na hindi mo na mailuluwa. Apoyo, naubusan tayo ng gamot sa sakit ng ulo, sabi ni Lola Crisanta isang gabi, habang minamasahe ang kanyang sentido. Ang walang sawang pagbabantay ay unti-unti nang naniningil sa lakas ng matanda. Ako na po ang bibili la, mabilis na sagot ni Julian. Isang dahilan para lumabas. Isang dahilan para makahinga ng hangin na hindi amoy takot at lumang kahoy. Gabi na nang sumakay siya ng jeep. Kakaunti lang ang pasahero. Umupo siya malapit sa may estribo, kung saan malakas ang hangin. Habang tumatakbo ang sasakyan, pinanood niya ang mga ilaw ng poste na dumadaan, ang mga anino na humahaba at umiikli. Sinubukan niyang isipin ang mga ordinaryong bagay. Pero ang pakiramdam ay nandoon pa rin. Ang pakiramdam na pinapanood. Sa isang madilim na kanto, may isang taong pumara. Sumakay ito at umupo sa pinakadulo, sa kabilang panig ni Julian. Sobrang payat. Nakayuko. At mayroon itong dalang kakaibang katahimikan. Habang papalapit sila sa bayan, nagsimulang tumahol ang mga aso sa bawat kalye na kanilang dinadaanan. Isang alulong. Dalawa. Hanggang sa ang buong paligid ay napuno ng sabay-sabay na pag-ungol at pagtahol. Tapos, sa isang iglap, katahimikan, biglang-bigla, na parang may isang kamay na pumigil sa lalamunan ng lahat ng aso. Nanindig ang balahibo ni Julian. Napatingin siya sa taong nasa dulo. Nakayuko pa rin ito, pero may narinig siyang tunog. Isang mahinang tunog. Tik, tik, tik. Parang tunog ng dilang pumipitik sa ngalangala. Bumaba si Julian sa tapat ng botika. Sumunod ito. Pinabilis ni Julian ang lakad papasok sa isang eskinita na shortcut pauwi. Sumunod pa rin ito. Ang mga hakbang ay hindi nagbabago ang bilis. Sa gitna ng eskinita, kung saan tanging ang buwan lang ang nagbibigay ng kaunting liwanag, huminto si Julian. Humarap siya. Anong kailangan mo? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Ang nilalang ay tumigil din.
Dahan-dahan nitong inangat ang ulo. Ang mukha nito'y tuyo at mukhang bungo at mula sa bibig nito lumabas ang isang mahaba at maitim na dila. Gumagalaw na parang ahas. Isang tik-tik. Inaasahan ni Julian na mararamdaman niya ang takot, ang panlalamig, ang pagnanais na tumakbo pero iba ang dumating. Isang bagay na mainit, isang bagay na matalim at mapanganib. Galit, isang dalisay na galit na hindi niya alam na kaya niyang maramdaman. Para bang may isang mabangis na hayop na nagising sa loob niya. Isang hayop na pagod ng magtago. Sumugod ang tiktik. Hindi kumilos si Julian. Hinintay niya ito. At nang ilang pulgada na lang ang layo ng nilalang, nagtama ang kanilang mga mata. Hindi. Hadadim alam ni Julian kung ano ang nakita ng tik-tik sa mga mata niya. Pero nakita ni Julian ang nasa mata nito. Gutom na biglang napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ng purong takot. Biglang napatigil ang tiktik na parang bumangga sa isang pader na hindi nakikita. Umungol ito. Isang tunog na hindi tunog ng pananakit kundi ng pagsuko. At sa isang mabilis na kilos, tumalikod ito at tumakbo. Naglaho sa dilim ng eskinita. Naiwan si Julian yan, nanginginig. Hindi sa takot, kundi sa kakaibang kapangyarihan na dumaloy sa kanya. Patakbo siyang umuwi, ang puso'y kumakabog. Pagdating niya, ang pinto ay nakabukas ng bahagya. Wasak ang mga salamin ng kanilang bintana. "Lola!" sigaw niya. "Dito kami, Apo!" Sagot ni Lola Crisanta mula sa silid. Buhay. Ligtas sila. Pagpasok niya, nakita niya ang kanyang lola na yakap-yakap si Amara. At sa unang pagkakataon, nagpakita ng emosyon ang bata. Nang makita siya nito, tumakbo ito at niyakap siya ng mahigpit. Isang yakap na nagsasabing, "Buhay ka." Iyon ang nagpabalik kay Julian sa katinuan. Napansin niya ang isang hiwa sa kanyang braso. Malamang ay mula sa nabasag na bintana kanina. Dumudugo ito. Kumuha siya ng basahan para punasan. Ipinatong niya ang basahan sa sugat at napatingin siya sa kanyang lola para tanungin kung ayos lang sila. "Sinalakay nila kami," sabi ng matanda. "Pero bigla na lang silang umatras." Muling napatingin si Julian sa kanyang braso. Inalis niya ang basahan. Ang sugat nandoon pa rin. Pero hindi na ito kasing lalim. Ang mga gilid nito ay nagsasara. Mas mabilis kaysa normal. Mas mabilis kaysa dapat. Habang tinititigan niya, kitang-kita niya ang mabagal ngunit siguradong paghilom nito na para bang may isang hindi nakikitang kamay na tinatahi ang kanyang balat mula sa loob. Napatingin siya sa kanyang mga kamay, sa kanyang buong katawan. Ito ba ang dahilan kung bakit umatras ang tiktik? Ito ba ang dahilan kung bakit biglang umalis ang mga sumalakay sa bahay? Hindi na dahil sa proteksyon ng asin at dasal. Dahil sa kanya. Ang proteksyon ay siya. At ang katotohanan iyon ay mas nakakatakot kaysa sa kahit anong halimaw sa dilim. Ang katahimikan sa mga sumunod na araw ay mas masahol pa kaysa sa ingay. Ang mga anino ay hindi na nagpapakita. Ang mga kaluskos ay nawala. Ngunit ang pakiramdam lumapot na parabang ang hangin sa paligid ng kanilang bahay ay naging tubig, mabigat at nahihirapang hingahan. Alam nila na hindi ito tapos. Ito ay isang paghahanda. Sa 31 gabi, nagsimula ito. Walang babala.
Walang amoy ng kalachuchi. Isang malakas na kalabog lang sa pader na parang binangga ng isang sasakyan. Nag-uga ang buong bahay. Nahulog ang mga plato sa lalagyan. "Julian!" Sigaw ni Lola Crisanta. Kasunod noon, ang tunog ng nababasag na salamin. Hindi lang sa isang bintana. Sabay-sabay na parang isang putok ng baril sa gitna ng gabi. Mula sa wasak na bintana sa kusina, isang kamay na animoy tuyong sanga na ng puno ang pumasok. Mahahaba ang kuko. Kinakalmot ang hangin. Sumunod pa ang isa mula sa sala. Dalawa sila. Mas malalaki kaysa sa mga aninong nakita ni Julian noon. Mas mabangis. Nagsindi si Lola Crisanta ng isang bigkis ng bawang na nakasabit sa may pinto. Umaasang ang usok nito ay magiging sapat na proteksyon. Ngunit nang ilapit ito ng isa sa mga nilalang, nagliyab lang ang bawang na parang tuyong papel. Ang amoy ng nasusunog na bawang na dapat ay sagisag ng kanilang kaligtasan ay naging amoy ng kanilang kawalan ng pag-asa. Itinulak ni Lola Crisanta si Amara sa likod niya. Hinarangan ang bata gamit ang sarili niyang katawan. Sumugod ang isa sa mga aswang, ang mga matay nakatitig sa bata. Mabilis. Napakabilis. "Huwag ko to, po itong muli ako, buko." Sigaw ni Lola. Pero huli na. Isang matulis na kuko ang humiwa sa braso ng matanda. Napadaing ito sa sakit at napaluhod. Pero hindi binitawan ang pagkakahawak kay Amara. Dugo. Ang dugo ni Lola. Nang makita ni Julian ang dugong dumadaloy sa braso ng kanyang lola, may isang bagay na pumutok sa loob niya. Ang takot. Ang pag-aalalang ang pagkalito. Lahat ng iyon ay natunaw at naging isang nagbabagang damdamin. Galit. Isang galit na mas sinauna pa kaysa sa kanyang pagkatao. Ang pangalawang aswang ay papalapit na ngayon kay Amara at sa kanyang lola na wala ng kalaban-laban. Papalapit, papalapit, sumigaw si Julian, pero hindi sigaw ng tao ang lumabas sa kanyang lalamunan. Isang atungal, isang malalim, garalgal na tunog na nagmula sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Isang tunog na nagpayanig sa buong bahay. Ang mga natitirang salamin sa bintana ay nabasag dahil sa lakas nito. Ang sahig na kahoy ay nag-vibrate. Ito ay isang sigaw ng isang predator. Isang sigaw na nagdedeklara ng teritoryo. Biglang natigilan ang dalawang aswang. Ang kanilang mababangis na mukha ay napalitan ng pagkalito at pagkatapos ng takot. Napatingin sila kay Julian na parabang ngayon lang nila nakita ang tunay niyang anyo. Sa isang iglap, umatras sila. Mabilis na lumabas sa mga sirang bintana at naglaho sa dilim na parabang sila ang hinahabol. Natahimik ang lahat. Tanging ang paghingalang ni Julian ang maririnig. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Pero naramdaman niya ang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Lumapit siya sa kanyang lola. Nahawak pa rin ang dugo ang braso. Tumingin sa kanya si Lola Crisanta. Ang mga matay puno ng sakit, pag-aalala at pagtanggap. Hinawakan ng matanda ang pisngi ni Julian. Ang dugo mula sa kamay niya'y nag-iwan ng pulang marka sa mukha ng kanyang apo. "Patawarin mo ako, apo." Bulong nito ang kanyang mga labi nanginginig. "Patawarin mo ako sa ginawa kong pagkulong sa iyo. Sa pagtatago ng katotohanan. Hindi na sila mapipigilan ng mga orasyon ko." Sabi ni Lola, ang boses ay basag. "Darating na si Alvaro."
At hindi si Amara ang pangunahing pakay niya, kundi ikaw. Pagkatapos ng gabing iyon, nagbago ang lahat. Hindi na ang takot sa kung ano ang nasa labas ang bumabalot sa bahay. Ito ay isang mabigat na pagtanggap sa kung ano ang nasa loob. Tanggap na ni Julian ang katotohanan. Ang diary ng kanyang ina, na dati isang bagay na kinatatakutan niyang hawakan, ay naging kasama na niya sa bawat sandali. Hindi na niya ito binabasa para alamin kung ano siya, kundi para matutunan kung paano ito kontrolin. Ang bawat pahina ay isang aralin. Ang bawat salita ng kanyang ina ay isang gabay mula sa kabilang buhay. Naiintindihan na niya ngayon. Ang mga ritual ni Lola Crisanta ay hindi para patayin ang halimaw sa loob niya, kundi para patulugin ito. Isang mahimbing, mahabang pagkakatulog. Ngayon, kailangan niya itong gisingin, pero sa kanyang mga termino. Si Lola Crisanta, na may benda pa rin sa braso, ay naging kanyang tagaturo. Inilabas nito ang mga pinakatatagong halaman sa ilalim ng kanilang bahay. Hindi mga bungkos ng bawang o dahon ng bayabas. Iba ito. Ito, sabi ng matanda, ipinapakita ang isang dahon na kulay lila ang mga ugat. Hindi ito pangontra, apo. Ito ay pampakalma. Kapag naramdaman mo ang uhaw, ang pagtawag ng dugo, nguyain mo ito. Hindi nito aalisin ang gutom, pero bibigyan ka nito ng sapat na oras para mag-isip. Ang kanilang paghahanda ay hindi para sa isang laban ng lakas. Alam ni Julian na hindi niya kayang tapatan ang kapangyarihan ni Alvaro. Ito ay isang paghahanda para sa isang laban ng ritual at kalooban. Kung sino ang mas may kontrol sa sarili niyang dugo. Ang pinakamalaking takot ni Julian ay hindi ang pagkatalo, kundi ang pagbabago. Ang maging katulad ni Alvaro. Sa gitna ng lahat ng ito, si Amara ang naging kanyang anino. Hindi na ito tulala. Sa mga mata nito, mayroon ng pag-unawa at tiwala. Sa tuwing titingnan niya ang bata, naaalala niya kung bakit niya ito ginagawa. Isang hapon, habang nag-aaral si Julian ng mga simbolo sa diary, kumuha siya ng isang papel at lapis. "Amara," tawag niya. "Halika." Umupo ang bata sa tabi niya. "Gusto mong matutong magsulat?" tanong ni Julian. Tumango ang bata. Isinulat ni Julian ang 5 letra. A-M-A-R-A. "Ito, ikaw ito," sabi niya. "Kahit anong mangyari, ito ka." Inabot niya ang lapis sa bata. Nanginginig ang maliit nitong kamay habang sinusubukang kopyahin ang mga letra. Ang kanilang munting aralin ay isang paraan para kumapit sa kanilang pagiging tao. Isang munting ilaw sa gitna ng kadilimang nagbabanta. Habang pinag-aaralan niya ang diary, may isang bagay na bumabagabag kay Julian. Isang pahina. Sa pagitan ng isang aralin tungkol sa pagkontrol ng anyo at isang babala tungkol kay Alvaro, may isang pahinang punit. Halatang sinadya ang pagpunit. Ano ang nakasulat doon? Isang kahinaan, isang sikreto, isang huling babala mula sa kanyang ina. Ang nawawalang piraso ng puzzle ay isang malamig na pangamba sa kanyang dibdib. Lumipas pa ang mga araw. Ang ika-30 ka-acts, ika-37, ika-38. Ang katahimikan sa labas ay nakakabingi. Wala ng kaluskos, wala ng anino. Na parabang ang buong mundo ay naghihintay, pigil ang hininga.
Alam nilang nasa paligid lang ang mga ito. Nag-aabang. At sa gabi ng bisperas, sa ika-36 na gabi, narinig nila ito. Isang pamilyar na tunog. Ang harmonika. Pero ngayon, iba na. Hindi na ito isang sintunadong nota. Hindi na ito isang malungkot na alaala. Isang buong himig. Perpekto. Malinis. Bawat nota ay malinaw at matatag, lumulutang sa katahimikan ng gabi. Isang himig na puno ng kapangyarihan at katiyakan. Hindi ito isang multo. Ito ay isang paanyaya, isang hamon. Nang tumigil ang himig ng harmonika, isang katahimikan ang bumagsak na mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Hindi ito katahimikan ng kapayapaan. Ito ang katahimikan ng paghihintay. Ang huling sandali ng kapayapaan bago ang digmaan. Nagkatinginan sina Julian at Lola Crisanta. Walang nagsalita, hindi na kailangan. Sa isang tingin, nagkaintindihan na sila. Ito na iyon, ang bisperas. Pagkatapos ng ilang minuto, may kumatok sa pinto. Hindi malakas, hindi marahas, 3 mahinahon, magalang na katok. Tok, tok, tok. Na para bang isang ordinaryong bisita lang ang dumating sa gitna ng gabi. Pero ang simpleng tunog na iyon ay nagpadala ng yelo sa mga ugat ni Julian. Lumapit si Lola Crisanta sa pinto, pero hindi ito binuksan. Gabi na po. Ano po ang kailangan nila? Mula sa labas, isang boses ang sumagot, isang boses na kalmado, malalim, at puno ng awtoridad na hindi maipaliwanag. Hindi ito pasigaw, pero ang bawat salita ay tumatagos sa kahoy ng pinto, tumatagos sa balat, at bumubulong ng diretso sa loob ng isip ni Julian. Hindi ako naparito para manakit, sabi ng boses. Naparito ako para kausapin ang aking kadugo. Sumilip si Julian sa maliit na butas sa kanilang dingding. Sa labas, sa liwanag ng buwan, nakatayo ang isang lalaki. Matanda na, pero matikas pa rin ang tindig. Maayos ang pananamit, nakaputing barong, plantsadong pantalon, at makintab ang sapatos. Isang kagalang-galang na Ginoo. Kung makikita mo siya sa daan, iisipin mong isa siyang politiko o isang mayamang hatyendero. Walang amoy ng kalachuchi. Sa halip, ang hangin ay may dalang amoy ng mamahaling pabango. Si Alvaro. Hindi ka namin kadugo, mariing sagot ni Lola Crisanta. Isang mahinang tawa ang narinig mula sa labas. Crisanta, matapang ka pa rin tulad ng dati, pero hindi ikaw ang sadya ko rito. Ang atensyon ng boses ay bumaling kay Julian na para bang nakikita siya nito sa kabila ng pader. Julian, bakit ka nagtatago sa dilim? Bakit mo ikinukulong ang iyong sarili kasama ng mga mahihina? Ang dugong nananalaytay sa iyo, hindi iyan isang sumpa, isa iyang regalo. Ang bawat salita ay isang tukso, isang ahas na gumagapang sa tenga, bumubulong ng mga pangakong matagal nang gustong marinig ng isang taong nag-iisa at natatakot. Hindi natin kailangang magtago, patuloy ni Alvaro. Ang mundo ay maaaring maging atin. Ang gabi ay ating kaharian. Sumama ka sa akin. Bibigyan kita ng lugar na nararapat sa iyo. Sa ating Napahigpit ang hawak ni Julian sa diary ng kanyang ina. Ang iyong ina, isang matalinong babae, sabi ni Alvaro. At sa mga salitang iyon, naramdaman ni Julian ang isang matalim na kirot.
Pero nagkamali siya. Pinili niyang takasan ang dugo. Isang pagkakamali na nagdulot sa kanya ng maagang kamatayan. Huwag mong ulitin ang kanyang pagkakamali. Paano? Paano niya nalaman ang mga salita sa diary? Habang ang isip ni Julian ay gulong-gulo, naramdaman niya ang isang maliit na kamay na humawak sa kanya. Si Amara. Nakatingin ito sa kanya, hindi nagsasalita, pero ang mga matay nagsasabi ng lahat. Isang paalala kung para saan at kanino ang laban na ito. Ang init ng kamay ng bata ang nagpabalik sa kanya sa katinuan. Huminga ng malalim si Julian at lumapit sa pinto. "Hindi kami katulad mo," sabi niya. Ang boses ay hindi na nanginginig, matatag. "At hinding-hindi kami sasama sa iyo." Isang sandaling katahimikan. Pagkatapos, ang boses ni Alvaro ay muling nagsalita. Pero ngayon, wala na ang pag-aanyaya. Ang natira ay isang malamig na pangako. "Ganoon pala. Bukas ng gabi, sa oras ng mga kaluluwa," sabi ni Alvaro, "hindi ka na makakatakas sa kung sino ka talaga. Hintayin mo ang pagtawag ko." At pagkatapos, wala na. Nang muling sumilip si Julian, wala nang tao sa labas. Tanging ang liwanag na lang ng buwan at ang amoy ng pabango na unti-unting tinatangay ng hangin. Dumating ang gabi. Hindi ito pumasok ng dahan-dahan. Bumagsak ito na parang isang itim na kumot na biglang itinabing sa buong barangay. Pinatahimik ang lahat ng kuliglig. Pinatigil ang tahol ng mga aso. At pinatay ang ugong ng mga bentilador. Ang oras ay tila huminto sa hating gabi. Ang ika-40 gabi. Nagsimula na. Walang sigaw. Walang kalabog. Nagsimula ito sa isang bulong na dala ng hangin na hindi naman umiihip. Isang tunog na hindi mo naririnig sa iyong tenga, kundi sa iyong mga buto. Santiago, Maria, Concepcion, Ignacio. Mga pangalan, ipanangalan ng mga matagal ng pumanaw, mga ninuno, mga pangalan na narinig ni Julian sa mga kwento ng kanyang lola, at mga pangalan na hindi niya pa naririnig kailanman, pero sa isang kakaibang paraan, pamilyar. Sinasariwa nila ang linya ng dugo. Bulong ni Lola Crisanta. Mahigpit ang hawak sa rosaryo. Ang mukha ay basang-basa ng pawis. Binubuksan nila ang daan. Habang tumatagal, ang bahay mismo ay nagsimulang mag-iba. Ang sahig na kahoy ay marahang nag-vibrate kasabay ng ritmo ng mga bulong. Ang mga pader na sawali ay tila humihinga. Dahan-dahang umuumbok at lumiliit. Tumingin si Julian sa bintana. Ang buwan ay pumipikit mata na parang isang sirang bumbilya. Kasabay ng pagbabago ng paligid, naramdaman din niya ang pagbabago sa loob. Si Amara, na kanina'y tahimik lang sa isang sulok, ay nagsimulang manginig. Ang mga matay nakapikit, pero ang mga labi bumubukas, bumibigkas ng mga pangalan kasabay ng mga bulong sa labas. Tinatawag siya. At sumasagot siya at si Julian, isang matinding init ang gumapang sa kanyang mga ugat. Isang lagnat na walang kinalaman sa sakit. Ang dugo niya kumukulo, sumasayaw, sumasagot sa tawag mula sa labas. Isang malakas na pagnanais na tumayo, buksan ang pinto at sumama sa kanila. Isang pangakong kapangyarihan, isang pangakong paglaya mula sa pagiging tao. Kinagat niya ang kanyang labi hanggang sa magdugo para lang manatili sa katinuan. Julian. Mula sa buong barangay,
isang bagong tunog ang umalingaw-ngaw. Ang sabay-sabay na pag-iyak ng mga sanggol. Isang koro ng takot at pagkalito. Nang makita ni Lola Crisanta ang paghihirap sa mukha ng kanyang apo, ang mga ugat na lumilinaw sa kanyang leeg, ang pawis na namumuo sa kanyang noo, kumuha ito ng isang baso. Naglagay ito ng tubig at dinikdik na mga dahon na kulay lila. Inabot niya ito kay Julian. "Inumin mo, apo," sabi ng matanda. Ang boses ay kalmado sa gitna ng kaguluhan. "Para saan po ito? Pangontra?" tanong ni Julian. Hirap nang magsalita. Umiling si Lola Crisanta. Hinawakan niya ang kamay ni Julian. Para sa kaluluwa, hindi para sa katawan. Ininom ni Julian ang mapait na likido. Hindi nawala ang init sa kanyang dugo, pero parang may isang malamig na angkla na bumagsak sa gitna ng nagngangalit na dagat sa loob niya. Isang sandali ng kalinawan, isang sandali para huminga, pero isang sandali lang dahil pagkatapos noon, biglang tumigil ang lahat, ang mga bulong, ang pag-iyak ng mga sanggol, ang pag-vibrate ng sahig, lahat. Isang nakabibinging katahimikan. Kirk, dahan-dahan, bumukas ang kanilang pinto. Walang humila, walang nagtulak. Kusa itong bumukas, nag-iimbita sa dilim sa labas. Walang tao doon. Ngunit narinig ni Julian ang boses. Hindi sa labas, hindi sa hangin. Sa loob ng kanyang isip, malinaw na malinaw. Tapos na ang paghihintay. Halika na. Dahan-dahang tumayo si Julian. Ang bawat galaw ay parang ang bigat-bigat na tila hinihila siya ng dalawang magkaibang puwersa. Ang uhaw ng kanyang dugo at ang tibay ng kanyang kaluluwa. "Apo, huwag!" Pagmamakaawa ni Lola Crisanta, sinusubukang hawakan ang kanyang braso. Ngumiti lang si Julian ng bahagya. Isang ngiting pagod pero determinado. "Lola, oras na po." Humakbang siya palabas. Sa labas, ang gabi ay hindi na madilim. Ang buwan ay nagniningning na parang isang maputlang araw, nagbibigay liwanag sa isang eksenang mula sa isang panaginip. Si Alvaro ay nakatayo sa gitna ng daan, nag-iisa. Sa likod niya, ang mga anino ay mas madidilim, mas matatag, naghihintay. Sa wakas, sabi ni Alvaro, hindi ngumiti. Ang kanyang muka ay isang maskara ng matiyagang kapangyarihan. "Tinanggap mo na ang iyong tadhana." "Hindi ako naparito para sumama sa iyo," sagot ni Julian. Ang boses ay kalmado. "Naparito ako para tapusin ito." Isang halakhak ang kumawala kay Alvaro. "Tapusin? Binatang hangal. Nakikita mo ba ang mga ito?" Itinuro niya ang mga anino. Ang ating mga ninuno, ang ating lakas. Ang ritual ay halos kumpleto na. Ang dugo ng bata ang magiging susi na magbubukas ng pinto. At ang iyong dugo, ang iyong dugong agaras, ang magiging gapos na tatalian ang kanilang mga kaluluwa sa aking kapangyarihan. Mamumuno ako hindi lang sa mga nabubuhay, kundi pati na rin sa mga patay. Iyon pala ang tunay na layunin. Hindi lang kapangyarihan. Necromancy. Isang bagay na mas karumal-dumal. "Hindi ako papayag," sabi ni Julian. "Wala ka ng pagpipilian." Sigaw ni Alvaro. At sa unang pagkakataon, nagpakita ito ng galit. Ang anyo nitong kagalang-galang ay unti-unting nababakbak. Ang mga mata ay nag-aapoy. "Ibigay mo sa akin ang bata." Sa isang senyas mula kay Alvaro, dalawang anino ang gumalaw.
papalapit sa pinto ng bahay kung nasaan si Lola Crisanta at Amara. Hindi sila inatake ni Julian gamit ang lakas. Hindi siya nag-anyong halimaw. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan. Pumikit siya at nagsalita. Gaya ng sabi ng lola sa kanyang apo, nagsimula si Julian. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw sa katahimian. Ang ugat ay hindi nabubuhay sa tuyong lupa. Natigilan si Alvaro. Anong sinasabi mo? At ang dugo ay walang kapangyarihan kung walang pangalan. Pagpapatuloy ni Julian, binibigkas ang mga salitang nabasa niya sa isang lumang kasabihan na isinulat ng kanyang ina sa diary. Ang mga salita mula sa punit na pahina na naisaulo niya. Ang sikreto. Ang kahinaan. Manahimik ka. Kaya sa pangalan ng unang ina na tumakwil sa buwan, sa pangalan ni inay na pumili sa araw, habang nagsasalita si Julian, ang mga anino ay nagsimulang mag-alinlangan. Ang mga bulong ay bumalik, pero ngayon, puno na ng pagkalito. Itinaas ni Julian ang kanyang kamay, hindi para manakit, kundi para mag-alay. Kinagat niya ang kanyang hinlalaki at pinatak ang isang patak ng sarili niyang dugo sa lupa. Ako si Julian, na anak ng kanyang anak, ay pinuputol ang ugnayan. Isinusuko ko ang kapangyarihan. Tinatanggal ko ang pangalan ni Alvaro sa linya ng ating dugo. Isang kontraritual hindi para patayin si Alvaro, kundi para burahin siya sa kanilang kasaysayan. Isang matinding sigaw ang kumawala kay Alvaro. Hindi sigaw ng sakit, sigaw ng kawalan. Ang kapangyarihan na dumadaloy mula sa mga anino patungo sa kanya ay naputol. Ang mga anino ng ninuno na pinalaya mula sa kanyang kontrol ay dahan-dahang naglaho na parang usok. Ang anyo ni Alvaro ay nag-iba. May amampay pamam. Ang kanyang tindig ay nanghina. Ang kanyang balat ay nangulubot. Ang tunog ng pagbali ng mga buto ay narinig. Hindi dahil sa laban, kundi dahil sa kapangyarihang biglang nawala sa kanya na nag-iwan ng isang ordinaryo, mahinang aswang. Napaluhod si Alvaro, humihingal. Tumingin siya kay Julian. Hindi na may galit, kundi may pagtataka at takot. Kasabay noon, isang hangin ang umihip, pero hindi na ito malamig. May dala itong amoy. Amoy ng sampagwita. Hindi na nagsalita si Julian. Tinalikuran niya si Alvaro, na ngayon ay isa na lamang anino ng dati niyang kapangyarihan, at pumasok sa bahay. Niyakap niya si Amara. Niyakap niya si Lola Crisanta. Isang pamilyang binuo ng dugo, ng sumpa, at ng pagmamahal na mas malakas pa sa anumang kadiliman. Tumingin si Julian sa kanyang mga kamay. Normal na ulit. Walang mahahabang kuko. Walang kakaibang init. Pero sa ilalim ng kanyang balat, naramdaman pa rin niya ito. Isang mahinang pintig. Ang uhaw, hindi ito nawala. Natutulog lang. Isang taon. Ang puno ng balete ay naroon pa rin. Ang mga ugat nito'y mas malalim na kumakapit sa lupa, tila ba nagtatago ng isang lihim na walang sino man ang maaalala. Ang mga bata ay muling naglalaro sa mga eskinita. Ang mga tindahan sa kanto ay muling napuno ng tawanan at tsismisan. Ang barangay ay bumalik sa dati nitong ritmo, na parabang ang 40 gabi ng takot ay isa lamang masamang panaginip na sama-sama nilang kinalimutan. Nagtitinda pa rin ng sampagwita si Julian. Bawat umaga, habang tinutuhog niya ang mga puting bulaklak,
Ang bango nito'y nagpapaalala sa kanya hindi na ng nakaraan, kundi ng kasalukuyan. Pagpili. Kuya Julian, pabili po. Ngumiti siya. Amara, para kanino na naman yan? Para kay Lola. Sagot ng bata, ang boses ay malinaw at masaya. Si Amara, na dati isang estatwang puno ng takot, ay isa ng batang palabiro at mahilig magtanong. Nag-aaral na siya. Nagsasalita na. Tumatawa na. Sa bahay, si Lola Crisanta, na may ilang dagdag na gatlana ng pilak sa kanyang buhok, ay nag-ahanda ng merienda. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang kanyang mga mata ay hindi na laging nagbabantay. May kapayapaan na sa kanyang mukha, isang kapayapaan na ipinaglaban at pinanalunan. Gabi. Ang hangin ay malamig at presko. Nakaupo sila sa labas ng kanilang bahay, sa isang lumang bangkong kahoy. Kinuha ni Julian ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Ang harmonika. Gusto mong subukan? Tanong niya kay Amara. Kinuha ito ng bata. Dahan-dahan niyang inilapit sa kanyang mga labi at umihip. Isang mahinang tunog. Sintonado. Ngumiti si Julian. Hindi, ganito. Kinuha niya ang harmonika at tinuruan ang bata. Tinugtog niya ang isang simpleng himig na itinuro sa kanya ng kanyang ina noong bata pa siya. Isang pamilyar, tamang himig, isang kantang pampatulog. Nang matapos ang kanta, isang sandali ng perpektong katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig. Nagkatinginan sila ni Lola Crisanta, isang tingin ng pag-unawa at paninindigan. Nagtagumpay sila, malaya na sila. At sa sandaling iyon, mula sa malayong kakahuyan sa direksyon ng puno ng balete, may narinig silang sagot. Isang nota. Mahina. At sintunado. Napahinto sila. Nagkatinginan muli. Pero ngayon, iba na ang nasa mga mata nila. Hindi na takot. Handa na sila.